Sabat mga kapatid. Happy Sabat po mga kapatid. Parang hindi tayo tag-init na. Akala nyo ba taglamig pa? Hindi na po, tag-init na po. Kaya dapat ang response natin ay mainit. Ngayong umaga kami nagagalang mga Liguis family na siyang natasan na mag-aaral sa ating family life service. Ngayong umaga ang pangkat po ng ating babasahin ay siya'y nagwagi. Pag sinabi niyo pong nagwagi, ano pong ibig sabihin niya? Nagtagumpay, ano po? Kung ikaw ay nakikipaglaban, ikaw ay nanalo. Kung ikaw man ay nagnegosyo, ikaw ay tumubo, hindi nalugi, ano po? Kung ikaw man ay nagmamaniho, ay lampas sa boundary, mayroon na kinita, Brother Ricky. Yan po ay ayon sa kasaysayan ng ikapitong saning lahi mula kay Adan na isang sanggol na isinilang na agos sa kabulukan ng kasalanan, wala pong iba kundi si Enoch. Ngayong umaga, pag-aralan natin ang buhay ni Enoch na siya ay lumitaw sa ikapitong saling lahi mula kay Adan at siya ay nagiging isang propeta. Wala tayong ganong tungkol na mababasa sa aklat o kasaysayan ni Enoch. Ang makikita naman natin ay sa aklat ng Genesis, sa aklat ng Hebreo at sa aklat ng Judas. At dito ay hindi gaano nabanggit ang kanyang kasaysayan, ngunit sa siyam na talatang nabanggit ay ang impact sa buhay ni Enoch ay matindi, malalim at puno ng pag-asa. Una sa lahat, siya ay naging propeta at ang una-una niyang mga hinula ayon sa Judas 14 at 15 ay ang pagparito ng ating Panginoon at ang dakilang paghatol. So nakita mo siya ang propeta na unang nagula na mayroong darating na tagapagligtas at mayroong paghahatol. Ang kanyang pabalita noon ay hindi popular sapagkat ang mga tao ayon sa kasaysayan ay walang pakiramdam at sila ay mahilig sa sariling pagnanasa, sa sariling hilig ng kanilang mga isipan. Gayunpaman, nag-usap si Enoch tungkol sa isang pag-asa si Jesus ay darating at kukunin tayo mula sa isang paglalakbay dito sa lupa o sa langit at tahanan. Amen, mga kapatid? Si Enoch bilang ama ay siya po ay nagkaanak sa edad na 65 o 65. Sa kapanahon ng iyong bata pa yun, no? 65. Ngayon, 65, wala na. Nakatungkod na. Pero nung kapanahon na si Enoch ay 65 years old siya ay nagkaanak. At magiging magulang niya ay nagkaroon ng malibagong sugat ng kanyang pangsariling unayan sa kapwa. At mahalaga pa kaysa rito, nadama niya ang isang pag-ibig, ang kanyang pag-ibig sa anak at ang pag-ibig naman sa anak sa kanya. At siya ay sumulong sa isang bagong yugto ng kanyang paglagong espiritual. At karamihan sa mga seminar ay madalas sinasabihin na ang pag-aasawa ay isang eskwelahan nagtuturo ng pag-ibig ng mga kakayahang maaaring di natin matutunan sa ibang paaralan. Ito po yun. O ba wala namang may eskwelahan ba? May eskwelahan ba sa pag-aasawa, Brother Riley? Wala. Ano po? Ang pag-aasawa ay isang eskwelahan na walang hanggang pag-aaral. Diba? Walang katapusang kwento sa buhay. Ano po? Nariyan yung ano-ano mga matutunan natin. Of course, nariyan yung mga pagsubok. Pag wala kang kulang, yan masusubok ang mag-asawa. Kung hindi pa mag-away, kung walang kulang. Kung wala kayong makain ng asawa, ano po, wala kayong hanap buhay, yan masusubok kung hindi ba kayo mag-aaway o gaano kayo katatan, kung gaano
sakripisyong nagpapakintab at nagpipino sa atin. Diba? Mga tayo mga magulang, we are sacrificing na talagang makapaghanap buhay tayo para yung ating mga anak ay lumaki, makapag-aral. Ano po, nandyan yung talagang pagwalang-wala ng matrikula. Hindi natin may dindihan kung saan tayo magkahagilap. Gusto lang natin ang ating mga kabataan ay makapag-aral. Kung sila ay umayos sa kanilang buhay. Yan ang makasakripisyo ng mga magulang. Ano po? At ito daw po ay nagkakapino sa ating mga magulang. At dito minsan ay makita natin sa paghubog pa lang ng mga bata ay mabigat na at tungkulin. Lalo ngayon sa panahon natin na napakataas ng mga bilihin at halos sa atin ay wala nang naiiwan sa bahay. Ang naiiwan ay ang ating mga kasambahay. Hindi natin natutukan ng ating mga kabataan. Ba, isang malaking sakripisyo. Kaya minsan yung ating mga anak ay hindi maiwasan na minsan napapalayo. Dahil hindi natin masyadong naalagaan dahil tayo ay busy sa ating mga gawain. Isang malaking sakripisyo po bilang sa ating mga magulang. Dito ay sabi nga walang katapusang pag-aaral ng mga magulang sa eskwelahan na walang katapusan sa pag-aasama. At dito ay si Enoch ay nagkaroon ng anak. Ang kanyang anak ayon sa kasaysayan ay si Metusalem, isang lalaki. Mayroon pa rin siya mga anak ng mga babae ayon sa 15 talata 22. Siya ay nagkaanak ng lalaki at mga babae. Ngunit si Metusalem ay noong siya ay pinanganak, si Enoch po ay pinto sa kanyang paglakad bilang anak ng Diyos. Lalo siyang lumakad na kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon. Ano po? Ako ay 52 years old na. Hindi ko na sigurado na sa lahat ng araw ng ating paglalakbay ay kasama ko ang Diyos. Kayo po ba? Sa inyong taon ng inyong buhay ay naitanong niyo ba na kasama ko kaya ang Diyos sa lahat ng ating buhay? Ngunit si Enoch po, sa loob ng 300 taon ayon sa kasaysayan, siya ay lumakad kasama ang Diyos. At ang sabi po, si Enoch ay seryoso sa pagiging kanyang ama. Kaya kung inyong pansinin, ang ibig sabihin po ng pangalang Metusalem ay sa literal na kahulugan. At sabi po ay kapag mamatay siya ay magaganap ka. Ibig sabihin si Enoch ay seryoso. Ang pangalang Metusalem pala mga kapatid, na kung siya'y mamamatay ay mayroong magaganap ayon sa kanyang pangalan ng kanyang anak. At dito po, ang pangalan ng Metusalem ay isang buhay ng propesiya. Noong 969 taon ang kanyang buhay. Noong siya'y mamatay ay doon pala po nagunaw ang mundo sa pamagitan ng baha. So nakita niyo po, siya'y seryoso. Sa pamangalan ng kanyang anak ay nakapangalan na isang hula na pag siya'y mamatay, dito ay maisunod ang gunaw na. So makita natin kung gano'ng kaseryoso si Enoch bilang lingkod ng Diyos. Paano naman si Enoch lumakad kasama ang Diyos? Ang sabi po ng aklat na Finding God ni Darren Brown ay kanyang inilarawan ang buhay ni Enoch sa Genesis 5 ng ang talaan sa lahi ay may 10 lalaki mula kay Adan hanggang kay Seth. Nagtapos ito kay Enoch. So yung 10 lahi na lalaki ay pang-10 si Enoch ayon sa pangalan. At lahat ng tao ito ay nasabing nabuhay. No? Sinasabing nabuhay. Ngunit pagkarating at iba, ito ang buhay ni Adan, ito ang buhay ni Cain, ito ang buhay ni Seth. Pero pagdating po sa buhay sa kasaysayan ni Enoch, kaya sinabi po, hindi po basta-basta sinasabi, kundi sinabi po si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos at nabuhay sa dalawang komunidad. So, tangi-tangi po
sampung mga lalaki mula kay Adan hanggang kay Enoch, tanging-tanging si Enoch ang sinabi ko, lumakad kasama ang Diyos. Ano po ang pagkakaiba ng mabuhay sa takdang mga panahon? Paglakad na kasama ang Diyos. Ano po? Wika sa Amos 3, talatang 3. Makakalakad bang magkasama ang dalawa malibang sila ay magkasundo? Magkakasama po ba? Hindi po. Ano po? Hindi po pwedeng magsama ang dalawang tao sa isang lakad na sila po ay hindi magkasundo. Ngunit dito sa buhay ni Enoch, mga kapatid, makita natin kasama na ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos at si Enoch ay nagkasundo sapagkat si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos. Nagmamadali po ang ating dito po, sa pamagitan ng pananampalataya, sabi po ng ating babasahin, sa pamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay kinuha upang muli makatikim ng kamatayan. Amen? Sa pamagitan po ng pananampalataya ni Enoch, hindi po siya nakatikim ng kamatayan. Napakagandang pakiramdam, mga kapatid. Kayo ba, nais ninyo hindi na mamatay at pag dumating ang Panginoon ay wala nang kamatayan, dire-diretso na po kayo. Sarap noon, di ba? Hindi mo naranasan ang kamatayan. At nakasama natin ang Panginoon, tuloy-tuloy tayo sa langit. Nais niyo pa po bang magkaganon kayo? Amen po ba, mga kapatid? Opo, ako man ay nais ko din magkaganon. Ang kailangan po natin ay tayo ay mananampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Mayroong isang bata, bago ako tapos. Tinanong po siya, kinuwento po ng isang maliit na bata, paano mo masasabi si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos? Ang sabi po ng isang maliit na bata, ganito po yun. Si Enoch at ang Diyos ay mabuting magkaibigan. Madalas sila namamasyal na magkasama, sabi po ng bata. Bawat araw sila dalawa ay bawat araw ay lalakad sila higit na malayo ay sa sinundang araw. Ibig sabihin, lumalakad sila bawat isa. Ang paglalakad nila ay umahaba. So, magkalayo sila na magkalayo. Pero sila ay parehas naman, sumusunod. Isang araw, sabi dito, ay masaya silang naglalakad na napalayo na sila nang napalayo, sabi ng bata. At biglang nadaman ni Enoch na gumagabi na. At kailangan magmamadali siyang bumalik sa bahay. At biglang nadaman ni sabi ko na ulit, sinabi ng Diyos, Enoch, napakahaba na ng ating nilakad na mas malapit na sa ating bahay kaysa sa iyo. So, malapit na ang Diyos sa kanyang bahay kaysa kay Enoch. Ang sabi po ng Panginoon at sabi ng bata, sumama ka lang pauwi sa akin. At si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. At di siya nasubukan pa sapagkat ginawa siya ng Diyos. Nais niyo po ba makasama ang Diyos sa umagang ito? Tularan po natin si Enoch na lumakad na kasama ng Diyos.